Last time, ayon sa pinag-aralan natin, yung una, real love is not provoked. Or ibig sabihin ni Paul, yun daw tunay na pag-ibig, hindi siya madaling mayamot. Diba yun yung ginamit na term sa Tagalog eh. Diba? Hindi mayayamutin. Diba? Hindi madaling mayamot. Or hindi mayayamutin. Real love describes a heart not easily driven to irritation. Yun ang ibig sabihin nun. Real love does not have a short fuse. Hindi lamang yun. Real love thinks no evil. Ang point ni Paul, nang sabihin niya ito, yung daw tunay na pag-ibig, hindi siya yung tipong gumagawa ng listahan ng mga bagay, ng mga pagkakamit, may mga bagay na mga mali na nagawa ng kanyang kapwa. Yan, hindi nagtatanim ng galit, hindi nagkikimkim ng sama ng loob, at hindi nga inililista yung mga nagawang mali ng kanyang kapwa. Okay? Keeping score with an opponent is great for sports, but it doesn't belong in the work of love. Real love doesn't keep a record of wrongs because it finds its security in the presence and provision of God. So, yung kasi galing mismo ng Lord sabi ni David. Ang sabi ni David sa aklat ng awit, maraming salamat daw sa Lord kasi hindi niya nililista yung mga kasalanang nagagawa natin. No, kasi nga naman, kapag nililista raw ng Lord, nagkikip siya ng record ng mga wrongs na ginagawa natin. Wala na makakatayo sa atin ever, tsaka ng harapan. Kasi walang katapusan yan eh. Sa isang araw na lang, di ba, lagpas sa 10 daliri yung mga kasalanang nagagawa natin. Each and every time. Eh kung nagkikip ng record ng Lord, wala na talaga. Ano pang mukha iharap natin sa Kanya? So, para na rin natin sila, pinapagulaanan. Mag-aral natin ito yung paniniwala ng lusing sa Diyos. Ayun, ano nga naman. Tama yun, ano? May i-connect nga natin yung salvation dito sa pinag-usapan natin. Kasi ang sabi sa Biblia, He who began a good work in you will be faithful to complete it, di ba? Napaka-positive nun. Kung ano rin sinimulan ng Diyos sa atin na mabuting bagay, tatapusin niya. Walang iwanan sa ere. Hindi ka cut short, kundi ko kumpletohin niya. Hindi lamang yun, sinabi ni Paul, even though we are faithless, He is faithful. He remains faithful because He cannot deny Himself. So, at idagdag pa natin ito pinag-usapan natin ngayon, ang Diyos hindi naglilista ng mga kasalanan ginagawa natin. Kapag nagpatawad siya, di ba? Sabi nga again ni David sa Psalms, kung gaano raw kalayo yung silangan sa kanluran, ganun daw niya inilalayo yung kasalanan natin mula sa atin. Oo nga naman, tama si Kuya Kit. Saan mo ngayon ipapasok doon na ligtas ka na, nagkasala ka, mawawala na naman ang kaligtasan mo. Doon na lamang sa 3 binanggit natin kanina. Sa kanila lamang yun, ang sinabi sa Biblia, ang Diyos daw hindi pagbago-bago isip. Okay? Hindi katulad daw nating mga tao, tayo kasi, aminin natin o sa hindi, pabago-bago isip natin eh. Ang Diyos daw hindi. Nung mahalin tayo ng Diyos, nung tawagin niya yung pangalan natin, before the foundation of the world, nung sabihin niya, Chris, I love you, at isasama kita sa paraiso. No? Nung dumating si Chris, hindi naman siya perfect. No? Tayong lahat. Pare-pareho hindi naman perfect, nagkakasala. Hindi naman siya pinanganak na Kristiyano. Hindi naman siya pinanganak na Kristiyano. Meron nga siyang taglay na sinful nature. Tapos, natuloy na nga tayong mga Kristiyano, nagkakasala pa rin everyday. No? Pero ano sinabi doon, hindi niya pabago-bago na isip. Kung mahal kita regardless. Diba? Ano sinabi ng Panginoon? Nauna nga ako sa inyo para ipaghanda kayo ng mga bahay eh. Because in my Father's house are many rooms. Diba? Ano yun? Ligtas ka yun, ipinaghanda ka ng Panginoon ng kwarto, tapos biglang nawala ka ligtasan mo. Paano yung kwarto mo sa langit ngayon? Wawasakin niya? Papalitan mo ba? Ayun. Iba yung titira, ganon. Tatanggalin yung Chris, papalitan ng iba. Kasi kung gano'n na nawawala, wala na talaga. Wala. Amen. Kung nawawala talagang kaligtasan, walang ligtas sa atin isa. Wala. Kasi walang taong pwedeng magsabi kahit evangelist pa siya or sikat na pastor or what, theologian. Ang makapagsasabi na ni minsan or this day, hindi ako nagkasala. Wala makakapagsabi eh. No? Wala eh. Because yes, habang tayo nasa katawang ito, we will commit sin. Yun nga lang, good news, kaya nga ang Biblia, good news siya eh. Yung gospel, ibig sabihin good news. Yung nangako, ang Diyos, at doon tayo nakasalalay sa pangako niya. Not because of us, but because of Him na nangako sa atin. Sabi nga, di ba, it takes no effort for us to
imposible. But it takes a lot of effort para gumawa ng kabutihan. Amen. At para makapagligtas ang Panginoon, ganun din yung effort na ipinakita niya. He gave His life. Pasok kayo, huwag kayo maiyak. Pakilagay ko na lang yung gift ko dyan sa gilid. Pakipatong na lang yung regalo ko dyan sa gilid. Sige, lagay niyo lang yung regalo ko dyan sa gilid. Okay, habol na lang kayo. Kumain kayo dyan, walang problema. Habang kumakain kayo, makinig kayo sa mga pinag-aaralan. Okay, magkape kayo dyan. Lahat ng gusto nyo kainin nyo. Walang problema. Ako, nakaterno pa talaga yung isa. Yan. So, hindi lamang yun, yung huling pinag-aralan natin last Wednesday, real love does not rejoice in iniquity. Yung daw tunay na pag-ibig does not find delight in anything God says is wrong. Hindi tayo natutuwa sa mga bagay na para sa Diyos mali. Di ba, example na natin, yung bata, kalit-liit, nagmumura. May mga magulang, may mga matatanda, natutuwa pa. Di ba? Di ba? Tapos yung bata, No. 1 year old yata yun, naninigarilyo. Proud na proud pa yun. Naging hit pa ngayon, naging trending pa sa internet. Di ba, Indian ba yun or what? No, ibang lahi. Indonesian? Imagine that. Marami natutuwa, pero hindi natutuwa ang Diyos doon. At tayo dapat hindi rin. Yun ang tinatawag na real love does not rejoice in iniquity. Kung alam mong hindi sang-ayon ng Diyos doon, hindi natutuwa ang Diyos doon, dapat hindi ka rin sang-ayon at hindi ka rin natutuwa. Dito sa parte na ito, marami kayong maiisip na kinatutuwaan ng tao, pero kinamumuhian ng Diyos. Mapa sa trabaho, mapa sa Hollywood, mapa sa pinilakang tabing, sa music, no? Kahapon naliligo ako kasi kahit habang nag-aayos ako ng sarili ko, kahit naliligo ako, meron nakikinig ko ng praise and worship. Ngayon, meron nakita sa YouTube na, Christian, concert. Tapos sabi ko, alam ko na pakinggan ko na ito kaya ba't hindi ko tinatapos? Ba't nalibutan ko kung bakit? So pinakinggan ko siya habang naliligo. Yung mga unang kanta maganda. Maya-maya iba na, parang Christian, yung rap na ba? Hindi ko na maintindihan, para bang si Eminem na yung pinakikinggan ko. Tama ang lyrics, kaso the way they dress, the way they dance, paano mag-headbang yung mga kapatiran na na mga nanonood. Saka yung sound, sabi ko, hindi ako makarelate. Kasi personally, naituro ko na yun, saka personally kasi, it's a matter of identification kasi. Saan ka na-identify sa bakit pinakikinggan mo? Saan ka na-identify sa kinahihumalingan mo? Saan ka na-identify sa mga kinahihiligan mong gawin? Saan ka na-identify sa gusto-gusto mong panoorin, sa gusto-gusto mong pakinggan, sa music na pinakikinggan mo? It's a matter of identification kasi. Nung napakinggan, sabi ka, kaya naman pala hindi ko tinatapos tong YouTube video na ito na Christian concert daw. This is why. No? Kasi tulad yung message mo na last great divide. Distinction. Paano kang magiging kaiba? Ano sinabi sa 1 Peter 2:9? Sabi doon, you are a chosen generation, a royal priesthood, God's holy nation, a peculiar people. Supposedly daw yung mga Kristiyano kakaiba. Ibig sabihin, kung ito ang pinapakinggan ng mundo, ito ang kinahihiligan nila, ikaw hindi. Kung ito ang kinatutuan ng mundo, ikaw hindi. Kasi peculiar ang tawag sa atin Mga taong kinuha sa dilim, nilagay sa liwanag. So supposedly, we are what? Light bearer. Kapag tinignan tayo ng tao, may ilaw, liwanag na sa atin. Hindi yung kapag tinignan ng tao, andap-andap ka rin. Parang kaisa lang kayong dalawa. Yun yung binabanggit dito, does not rejoice in iniquity. Kaya paminsan-minsan, sa mga panalangin natin, isama natin ng Lord, nawa po kung ano yung gusto ninyo, maging gusto ko rin. Yung mga ayaw ninyo, maging ayaw ko rin. Yung mga approve sa inyo, aprobado rin ako doon. At kung hindi ninyo approve, hindi rin ako approve. Dapat dumarating na tayo sa ganun. Because why? We are Christians. We are royal priesthood, we are holy nation, God's own peculiar people. We are the light. Tayo yung light bearer kasi. Kung paano yung Israel ang light bearer sa Old Testament, tayo ngayon, kasama yung mga Israelitang Kristiyano na rin, we are the light and we are the salt of this world. So hindi pwede, no? Na natutuwa pa tayo sa mga bagay na kung saan hindi naman natutuwa ang Diyos dun. Kaya nga, ulitin ko, maging sa music, hindi ko sinasabing huwag na tayo makinig ng mga secular music. Karamihan sa mga theme song natin, ng mga asawa natin, secular. Pero at least pinili natin maigi yung mga lyrics.
Okay? Yung through the years, okay, fine. Magandang lyrics nun. Di ba? No matter what. Magaganda lyrics nun. Pero may mga kanta kasing pag magandang kantahin. No? Merong loaded siya ng memory. Pero pag tinignan mo pala yung lyrics, patungkol sa kabit, nandyan ka, narito ako, you have yours, I have mine. Magandang pakinggan. Pero pagtataksil yun. Torn between two lovers or what? Sana dalawa ang puso ko. Hindi Christian song yan, mga kapatid. So, secular song yan. At hindi talaga siya dapat sa atin. Maraming secular songs dapat sa atin. Kasi tama ang lyrics. Sinasamba kita. Saan ka nakakita ng ganun? Babae, sasambahin. Di ba? Lalaki, sasambahin mo. Kasi merong kantang ganyan si Michael Bolton ng araw. Gusto ko ng araw yun kasi tayo naman kasi mahilig lang sa melody. Yung lyrics, yung harmony, yung melody gusto natin. Pero yung lyrics, hindi natin pinapansin yun Yung isang paborito kong kanta ni Michael Bolton nun, I said I love you but I lied. Yung pala is more than love that I feel inside. Parang kanta ni Ray Valera, pagsamba na yung nararamdaman nito sa babae, hindi lang ang pagmamahal. Nung malaman ko yun, goodbye. Di ba? Goodbye, secular song. So, ganun din tayo. Kasi, kaya po, ulitin ko, walang masamang, meron pa rin tayong favorite ng mga secular songs. Pero piliin na natin yung mga lyrics, mga kapatid. No? At maging maingat din tayo kasi nga, minsan malinis yung lyrics, pero yung story behind that, no? Iniaalay niya pala sa kabit niya. Pero yung lyrics ng kanta, walang kinalaman sa kabit. Basta love lang niya yung isa or what. You know, be wise. My way ko yan. Tingnan din natin lyrics nun. Oo nga, I did it my way. My way, dapat God's way. I did it God's way. Sige, pag may kumanta dun sa karaoke, I did it God's way. Alam naman yan. Okay. Kasi pag hindi okay, may paparol. Minsan yung boses kasi hindi okay. Marami na makamatay sa Oo nga. My way or the highway. Di ba? Oy, bilisan mo na, nalugutom na siya. Okay? So yun daw yung real love does not rejoice in iniquity. At ngayon, ang pag-aaralan natin, ang sarap kasing balikan ng mga pinag-aaralan natin last time. Ang una, sa series na ito, real love rejoices in the truth. Ang tunay na pag-ibig, natutuwa ka, nagagalak ka sa katotohanan. Ngayon, meron tanong yung author, why did he say truth? Why didn't he say love rejoices with righteousness? Bakit sabi niya real love rejoices in truth? Hindi, real love rejoices in righteousness. Parang lang, para medyo maano yung brain natin, mas-squish ng konti ang mga brain matters or what. Bakit kaya? Oo nga naman. Bakit hindi real love? Bakit hindi righteousness? Bakit truth ang sinabi niya? Meron ba masama sa righteousness? No? Bakit kaya? Of course, ngayon medyo ginamit niyo yung brain ninyo, medyo gumana yung brain matter. One reason for Paul's choice of words is probably the inherent relationship between righteousness and truth. Kasi iisa naman sila magkarelasyon yung dalawang yan. In his second letter to the Thessalonians, Paul spoke of those who will be judged because they did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness. Yun daw mga hindi nagbibilib sa truth, automatically, ang pleasure nila nasa unrighteousness. Ibig sabihin, yung truth sa yung righteousness, they have something, iisa silang dalawa. Okay? Iisa silang dalawa. Kasi yung righteousness, paano ka makakaroon ng righteousness? Kailangan alam mo yung katotohanan. Kasi alam mo na yung truth. Yan. At ang truth, di ba? Jesus Christ, I am the way, the truth. Amen. Amen. Yan. So kung nasa si Jesus Christ at siya yung truth, nasa niya yung truth, then magagawa mo na yung what is right. Di ba? O yung tinatawag na righteousness. Pwede kasi hindi mo alam kasi yung katotohanan. Kaya ginagawa mo ito. Pero mali yung ginagawa. Ayan. Hindi mo alam kung ito katotohanan. Ayan. Alam mo, yun ang katotohanan. Oo nga naman. Halimbawa nga, wala nakalagay na jaywalking. Di ba? Bumalik ko, hindi mo nakita, hindi mo alam. Hindi mo alam na may no jaywalking. Hindi ka huliin kapag nag-jaywalk ka. Di ba? Meron pa rin. Ignorance of the law exempts no one. Okay? The law may be harsh, but it is the law.
Wala tayong magagawa. So, merong kinalaman ang truth sa righteousness. Ang katotohanan, kapag nalaman mo na yung katotohanan, then you can be righteous. Tama, meron kang katwiran, tama na yung ginagawa mo sa harap ng ating Panginoon. Paul's words to the Thessalonians give us a clue why he had love rejoices with the truth. He wants us to think about the profound relationship between what we believe and what we do. What we believe is the truth. And what we do is yung righteousness na nanggaling dun sa truth na ating tinanggap mula sa ating Panginoon. Kaya nga minsan ang kadalasan ay nababanggit ko sa inyo kasi alam ko noon or I don't know kung until now, marami kasing Kristiyano tagahanga ni Mahatma Gandhi. Okay, fine. Meron siyang ginawang tama. But the truth, wala katotohanan kay Mahatma Gandhi, mga kapatid. Hindu yung tao, Hindu. Sumasamba sa maraming Diyos. Pagan. Pagan, hindi Christian. Hindi Christian. Kasi ang una raw dapat nating hinahanap yung katotohanan eh. Kaya nga minsan, ang kadalasan nababanggit ko, bakit ka pa magkukot kay Mahatma Gandhi? Bakit ka pa magkukot mula kay Mother Teresa? Kulang ba yung mga pwede mong ikot sa Biblia? Hindi ka kukulangin ang pwede mong ikot sa Bible. Tapos may time kang mag-quote dun sa mga taong yun na in the first place, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sumasamba sa maraming Diyos. Or hindi naman mga Kristiyano. Yung mga quotation naman nila galing din sa Bible. Binago lang. Yung mga naman. With a twist. Kasi ang tingin ko doon, parang walang pinagkaiba kay Satanas. Si Satanas nag-quote din kasi. Kinot din ni Satanas ang word, di ba? Ang scripture. So, anong kinaiba ni Satanas sa kanila? Nagko-quote din naman kung scripture. Eh di ikaw na Kristiyano, doon ka na mag-quote sa source, and that is the Bible itself. Okay? Saka yun na magko-quote ka sa someone na in the first place hindi believer. Mga unbelievers pa nga, at tahasang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Marami, napakagaang ng treatment dyan. Pero tanungin mo ang Diyos, Lord, magaang ba ang treatment ninyo sa ganitong issue? Na nagkukot ako sa mga unbelievers instead na nagkukot ako sa mga salita ninyo? Madaling sagutin, di ba? Sa tingin ninyo, big deal sa Diyos o hindi? Big deal, syempre. Kasi sa tao, or minsan, kadalasan sa mga Kristiyano, hindi na ginagawang big deal yun. No, why? Ako lagi kong question, bakit ganon? Hindi pa talaga siya dumarating dun sa nararamdaman mo na ba yung pwedeng maramdaman ng Diyos? Kasi yun yung sinabi natin kanina eh. Real love does not rejoice in iniquity. Hindi ka magre-rejoice sa mga bagay na in the first place, hindi naman nagre-rejoice ang Diyos doon. Dapat kung nagre-rejoice ang Diyos, nagre-rejoice ka. Kapag hindi siya magre-rejoice sa isang bagay, hindi ka rin nagre-rejoice. Nakaakibat doon yung pinag-usapan natin ngayon. We must be that sensitive, especially now. Kung hindi ka na baby Christian, naka-1 taon ka na, 2 taon ka, 3 taon, dapat dumating ka na doon sa punto na yun na, ay, parang sa mag-asawa, o sa mga magkakapatid, tayo mismo. Uy, wag mo lagyan ng bawang yung munggo kasi si sister hindi kumakain ng munggo na may bawang. Sino ba that? Nakukuha na kasi natin, di ba? Na even though okay lang sa'yo, kaya lang for her, for him, sige, hindi ko gagawin. No? See? Lalo na sa Lord. Dapat dumating na rin tayo sa doon, mga kapatid. Be sensitive enough. Halimbawa, sa mag-asawa, no? Alam ko yung mga babae, vocal sila. Ay, cute naman ni no? Okay lang sa ating mga lalaki yun. Pag lalaki naman ang gumawa ang cute naman Angelina Jolie, tingnan naman ang lips, di ba? Cute. Iba nang dating sa mga babae. Kaya hindi tayo ganun ka-open. Even though nagagandaan ka dun sa artista, nasa sexian ka, tamil-mil tayo, di ba? Pero kadalasan yung mga babae, open naman sila. Pogi-pogi talaga kiyolo. Okay lang naman sa'yo. Kaso nga magkakilala na kayo, ikaw ngayon, kilala mo yung asawa mo, hindi yung gagawin siyempre. Ngayon, ibalik natin, lalo na sa Diyos. Dapat lalo na sa Panginoon. No? Kasi di ba nasa DCL yun, mag-glorify ba ang Lord sa bagay na ito? Sa God's will. Yan, di ba? Yun ang una eh. No? Will the name of the Lord be glorified sa bagay na ito? Ano pa? Makaka-edify ba siya sa akin at sa church? Siguro yung mga question na dapat natin iniisip bago natin tangkilikin ang isang bagay. Saka, di ba? Makakadagdag ba dun sa spiritual maturity?
Ayan. Kaso kadalasan kasi mga Kristiyano, sabi nga natin kanina, natutuwa ako sa Lord sa mga daily bread. Marami nga kasi, kung hindi man yung daily bread, yung mga quotations ng mga kilalang mga pakatira ng araw, yung iba kasi talagang puro appeal to emotion na lang talaga eh. Appeal to the physical body, no? Appeal to emotion. Na kapag yun ang natuwa, yung katawang ito ang natuwa, kapag yung emotion niya ang natuwa, para sa kanya, yun na yung righteous. Yun na yung truth. Pero actually, no, it's not. Kasi marami tayong bagay na kinatutuwaan, pero hindi natutuwa ang Diyos. Maraming bagay na sarap ang katawan nito, pero sabihin ko sa inyo, hindi natutuwa ang Diyos. The Bible is appeal to the soul. Yung kaluluwa ang pinag-uusapan. Hindi ang katawang ito, hindi yung five senses, hindi emosyon. Kasi nga again, yun ang nagiging batayan ng maraming Kristiyano nowadays. Kapag sakto sa kanya, lapat na lapat sa kanya, tama yung sinasabi niyan ng pastor na yan. Pag medyo hindi siguro, lottery. Kumikita nga tayo ng extra doon, sasabihin niya, bawal. Hindi siguro, hindi nasabi ng Lord. Kaya maraming ganyan eh. No? Kapag nakikinabang siya, hindi siguro ganun. No? God is love. Di ba? Bakit siya magdadala ng kaluluwa sa impyerno? Eh, God is love. See? Kasi ganun din siya eh. Tinatamaan kasi siya. Okay? Meron ba kayong gusto idagdag dyan? So, yung katotohanan is what we believe. Yung righteousness is what we do. On one hand, what we believe determines what we do. Right? Tama eh. Tama. Siyempre, kung ano yung paniniwala mo, yun ang ginagawa mo, yung kinikilos ng katawan mo. Halimbawa, pinanganak sa isang Bisayang pamilya, lumaki sa isang Bisayang community, ano magiging kilos mo? Ano hilig mong kainin? Paano ka magsalita? Kapampangan? Paano? Bisaya ka syempre! Kung paano, ano yung paborito pagkain ng mga Bisaya, paano magsalita ng mga Bisaya, kumilos and so on and so forth, ganun ka syempre. Sa pinag-usapan natin ngayon, ganun din, kung ano yung pinaniniwalaan mo, supposedly yun na nakikita sa'yo. Kasi alam namang Bisaya kang natulingan, doon ka lumaki, so on and so forth, tapos para kang kakapampangan or what, kitang-kita, bakit may alien sinasabi nito, Bisaya ito or what? Di ba nakakapagtaka? Halimbawa, may liki sa manghang. Bicolano ka ba? Di ba, nagkaroon kasi siya ng na-i-relate eh, kung saan ka nang galing. Kapag mahilig ka sa manghang, Bicolano ka ba? Di ba? Ay, sarap mo magluto kapampangan ka ba? Di ba, na-i-relate kasi siya eh, kung ano yung ginagawa mo eh. One way or the other. So, ganun din sa pinag-usapan natin. Yung ginagawa mo ngayon, outwardly, i-relate yan sa paniniwala mo. It goes without saying. Kaya doon ko lagi naiisip sa mga pinag-usapan natin kung bakit sabi ni Paul, we must walk circumspectly. Lumakad ka na parang merong nabasag na bote na anytime, kapag hindi ka na naging maingat sa paglakad, baka makatapak ka ng bubog at masakit. At alam natin kung gano'n ka kaingat kapag mayroong nabasag na bote. Na-vacuum mo naman, nawalis mo na, maingat ka pa rin maglakad, di ba? Yun ang walking circumspectly na tinatawag. Na kapag hindi ka naging talagang maingat, matitibo ka, and that is painful. Yun ang ibig sabihin ni Paul. At yun yung sinasabi sa pinag-usapan natin ngayon. Ano man yung ugali natin, attitude natin, character natin, how we do things, may kinalaman yan dun sa pinaniniwalaan mo. Hindi siya pwedeng hiwalay. Kaya hindi pwedeng sabihin na, ba't mo pala ginawa yan? Hiwalay ko naman. Ito ginagawa nila sumusunod na lang ako. Hindi tama yung ganun. No? Madali kang maloloko kung ganun ka. Di ba? Kaso dahil mga Kristiyano hindi, we must be wise. We are wise. We're supposedly wise. Kasi alam natin yung warning sa Hosea 4:6. My people perish because of lack of knowledge. At yung knowledge na pinag-usapan doon, yung truth, yung katotohanan ng gagaling sa ating Panginoon. On the other hand, what we believe determines what we do. On the other hand, what we want to do determines what we are willing to believe. Bakit mo ginagawa yan? Bakit ka nagbibigay kapag umiikot ang muslo? No? Of course. Kasi yun yung belief na binigay sa'yo ng Lord. From the truth na nanggagaling din naman sa Biblia.
This is why the Bible puts such an emphasis on right beliefs. Right beliefs. Hindi ka lang basta may belief ka, tapos pag tinanong ka, yung bang belief mo, sa tingin mo, accurate, tama o hindi. Asat nakagisnan ko na yan. Walang pakialaman tao. Ganun ang tao, di ba? Kaya sa Kristiyano, yes, meron. Isang pamilya tayo dito, kapag merong ginagawang isang kapatid, nasa tingin natin, mukhang labas siya, tapos talong Diyos ang ginagawa niya. Yes, meron tayong pakialam. Because we are one family. Okay, itinatama. Good doctrine is right thinking about God, ourselves, and others. Right thinking, in turn, allows us to truly and deeply love one another. Mahirapan tayong tanggapin ng Diyos, tanggapin ng bawat isa kung in the first place, hindi tama yung doktrina, yung katotohanan ng taglay natin. Lagi siya nagbo-boil down doon sa pagkakaalam mo. No? Minsan nga, di ba, napag-usapan natin, ating Halloween yata yun. Talaga nga ba ang si Kihor, ganyan ang ganito? Di ba? Tapos, naparatangan pa natin si Kuya Kit na, hindi, si Kihor, nasa Cebu yun, or what? At tahasan naman talagang hindi inangkin ni Kuya Kit. Pinatunayan niya, hindi parte ng Cebu ang si Kihor, or what? Kasi yung inilagay na kaisipan ng tao ng media, na kapag taga si Kihor ka, mangkukulam, aswang, manggagaway, witch or what, warlock, no? Maninilig mo kasi yan Nagdukutan ng mga babae, wag lang yan. Diba? Yun ang nangyari ngayon, ang tingin natin tuloy kapag sinabi taga si Kihor, no? Nahati din katawan mo kapag gabi or what. Kasi yun yung truth na ibinigay sa iyo ng media. But actually, it's not. Oo. Kaya di ba nung pinakita yung secure, talagang na-amaze sila nung pinakita may mga white beaches pala mga white sand. Yung mga unexplored na mga na hindi pa na ng mga tao. Samantalang sa magandang babae na nanonood ako nun pag ini-imagine ko si Kihor, spider's web, mga haunted house. No, pag inisip ko si Kihor, ganun Actually, ang Sikihor ko yan, ang capital niya, Sikihor din. Si Kihor, oo. Parang Manila, di ba? Amen. Pero dahil doon sa in-input sa brain, yun ngayon ang tingin mo sa kanila. Pero ang ganda na Sikihor. Oo. Pati pakititong mo sa kanila. Apektado siyempre nung inilagay sa utak mo, nakaalaman. Ganun kalaki ang impact nung meron kang tamang doktrina. Kapag tamang doktrina mo, tama ang view, no? Ang pagtingin mo, ang pagkilala mo sa lahat. Sa Diyos, sa sarili mo, maging sa kapwa mo tao. Okay? Ganun kahalaga yung good doctrine na pinag-usapan natin ngayon. Unrighteousness denies the truth. Wrong behavior is rooted in misbelief about reality. Immorality is rooted in a process of self-deception. Yun daw yung immorality. Yung niloloko mo yung sarili mo. That says, I know better than God how to further my own interests and the interests of others. Yun yung tinatawag na conceited Yung bang gumagawa ka ng mundong alam mo naman na hindi naman totoo, and yet, pinipilit mo maging totoo. Tapos nagpapakamanhid ka dun sa katotohanan. Maraming tao, nagpapakamanhid sa katotohanan in order lamang maituloy yung gustong-gusto nilang gawin. Halimbawa, yung mga kasalanan na sinabi sa Biblia na kapag patuloy mong ginawa yan, mabubulig ka sa impyerno. Nire-reject ng isip nila yan. Kung ginagawa nila yung sinasabi sa Biblia, na kapag ginagawa mo yung mapupunta sa impyerno at ginagawa niya yun, actually nire-reject ng isip ng tao yan. Mag-iisip siya ng iba. Hindi, God is love. Hindi kailanman ang Diyos magbubulig ng kalong sa impyerno kasi God is love. Nire-reject nila. Pinapalitan ng iba. Suppressing the truth. Yan, they are suppressing the truth. Tapos ng nila, makakaintindi nyo ng paano. God will understand. Justification. See? Manganganak siya ng pawang mga kasinungalingan pa. Para mapagtakpan yung yan, para mapagtakpan yung mga bagay na gusto nilang pagtakpan. Paul had good reason for saying that love does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. The opposite of iniquity or yung unrighteousness is not only righteousness, it is truth. Kasi kaya ka nga righteous because you know the truth.
Merong pinanggagalingan. Kaya kung mapapansin ninyo, hindi sinabi na kapag good ka, you will go to heaven. Holiness at hindi lamang yung righteousness. Yung goodness, no, it's not. Isa sa mga bunga, syempre, ng kaligtasan ng goodness, pero it is holiness and righteousness ang pinag-uusapan natin dito. Kasi yung holiness, yung righteousness, nagsisimula siya mismo sa katotohanan ng nanggagaling sa Diyos. Unless na malaman mo ang katotohanan, you're not free. At sinabi sa Biblia yan, and the truth shall set you free. Kapag patuloy mong nire-reject ang katotohanan na ang gumagawa ng ganitong mga kasalanan, itatapon sa apoy ng impyerno, no? Wala kang magagawa kundi magpatuloy sa bagay na yan. At i-candy coat mo pa yung ginagawa mong kasalanan. At ginagamit mo pa ang salita ng Diyos to candy coat yung mga kasalanan ginagawa mo. Doble-doble, patong-patong, layer-layer na kasalanan na ang ginagawa ng isang tao. Si Satanas hindi tayo magtataka eh. Satanas siya eh. Talagang gagamitin niya sa kasalbahihan ng Word of God. Pero humans, anyway, meron din kasi tayo tinatawag ng sinful nature. Di ba? Nabunga rin naman ang pagtukso sa atin ni Satan. It is believing the truth about God and others and ourselves that can enable us to enjoy life the way it is meant to be. We learn to love each other in grace and truth rather than loving the discovery of their faults. Kaya nga yung fault finding, hindi tama. Walang fault finding sa Christianity. No? Actually ng fault finding, wala kang tinignan sa tao kung hindi kahinaan niya. Di ba tayo mga tao, hiling natin mag-focus sa kahinaan ng kapwa nating tao. Samantalang ng Diyos, saan doon siya nagpa-focus? Doon sa strength ng tao. At supposedly, ganun din tayong lahat. Kasi, anyway, sino ba sa ating walang kahinaan? Lahat tayo may kahinaan, pero marami salamat sa Lord. Yung natitirang kalakasan nasa atin, doon siya nagka-capitalize. Tinutulungan tayo ng Panginoon Lord. Kaya yung rejection, walang rejection eh, yung tinatawag na tiwalag, hindi totoo yun eh. Kung totoong sa Diyos ka, walang tiwalag. Pero alam natin, yung mga reliyon na ganyan. Pati yung mga concourse na tapos dahil hindi na papatay na. Oo nga naman. Okay, so, putting away our self-destructive misbeliefs can enable us to rejoice when we find moral courage, integrity, patience, and faithfulness wherever we find it. That is real love. On this foundation of righteousness and truth, Paul prepares to put the finishing touches of his portrait of love. Nasa mga bandang huli na tayo ng series na ito. So ngayon po nalaman natin, real love rejoices in the truth. Because mula sa truth, doon magkakaroon ng righteousness. May isa sa pamuhay kasi natin yung katotohanan. So after that, real love bears all things. Ano sa Tagalog yung Kuya Chris? Sa Tagalog Bible, yung part na yan. Real love, oso? Yung ba yan? Or what? Ino-oso. Di ba? Ang lahat ng bagay. Nagpapata. Hindi yung pata, pata, walang H. Mapagbata or parang ano yan care each other's burdens, di ba? Ano sa Tagalog yun? At binabata. Ayan. Binabata. Pag yung, ano yung Tagalog ng care each other's burdens? Pasanin ang pasanin, ganun? Makipisan, makituwang, ha? Ang hirap talaga na hindi Nagkaagabay. Oo nga eh. Umaagapay, bears all things, or nagbabata sa maraming bagay. Okay. So, real love bears all things. Tingnan natin ano yung sabihin ni Paul. Hello there. Magkape kayo dyan at kainin si lahat ang gusto niyo dyan. May pansit dyan. pansit sa tinapay. Okay. So, ano yung sabihin ni Paul? Dito sa real love bears all things. The word bears comes from Greek word that means roof. Bubong. The picture is grand in its simplicity. Love covers and protects. Like a roof covers a house and protects it from storms. Yung pala yun. Nagbabata nga. Nagbabata. Love continues to work for the good of others,
regardless of the circumstances. No? Kasi kaya ibinabalik ng author sa Greek word kasi mas malalim kasi yung pakahulugan nila eh. Kasi yun nga naman na sinisimbolize ng roof. Kino-cover tayo sa init, sa lamig, sa sunstorm, sa lahat ng pwedeng pag-cover sa atin. No? Yun ang ginagawa. Shelter kasi siya eh. Di ba yung roof? Shelter kumbaga from the storm na pwedeng dumaan sa ating buhay. At yun daw yung tinatawag na real love. Nagko-cover siya. Nagse-shelter siya. Sandigan. Ayan. No? Sandigan siya ng mga nangangailangan ng masasandigan. Yun daw ang tunay na pag-ibig. Kaya nga again, nabanggit natin kanina, dito na naman, there's really no such thing as rejection sa tunay na Kristyanismo. Nagkakasala tayong lahat. Maaari 10 times, 20 times. Hindi natin mabilang kung ilang beses tayong bumagsak eh. And yet, ito pa rin naman tayo, nasa paanan ng Panginoon. Babangon tayo sa paanan din naman ng Panginoon, sa tulong din naman niya. At walang rejection. Yung bang, sabi nga agad ni David, kaya lagi ko naisip yun, ang daming application kasi na sinabi ni David eh. Sabi ni David, Lord, maraming salamat, hindi mo inililista yung mga kasalanan na nagagawa namin. Kasi po, kung inililista ninyo, wala nang makakatayo sa amin ni isa. Oo nga naman. Kaya walang rejection sa mata ng Panginoon. Maybe 1,000 times na tayo, 10,000 times na tayo nagkakamali. But we still stand sa tulong ng Lord. At walang rejection tayo maririnig mula sa Lord. Wala. At yun nga, ang real love, hindi rin nagre-reject. O yung kapatid na yan, nasuwain yan. Nakasampok ka. Kasalanan na yan, simbahan ito. Huwag nang pabalikin yan. Right? Hindi rin matawa niya gano'n. Kasi love bears all things. Of course, may wisdom. Nag-iingat tayo. Alam mo na naman yung kahinaan ng isa. No? Medyo, syempre, inaantabayanan na natin siya. Ay, brother, medyo ingat din tayo kasi yan yung kahinaan ng kapatid na yan. Kasi dapat ganun din tayo, di ba? Kasi nga, ano ba tawag doon? Brothers keepers. Yun din na isa sa ibig sabihin ng brothers keepers, di ba? Kung alam mo kahinaan ng kapatid, medyo ingat ka ng konti. Anyway, hindi na sinabi ni Paul, di ba? Na even though kaya mong kainin ng bagay na yan, pero kapag nakita mong sa pagkain mo ng bagay na yan, matitisod siya, huwag mo nang gawin. Kasama siya dito. Yes, pwede mo enjoy it. Kaya lang, for the benefit ng taong mas mababa ang pananampalataya, you will not do it. Ganun tayo lagi natin, tinitingnan din naman yung kalagayan ng bawat isa. Sabi nga nila, it doesn't mean you can do it. No? You will do it. Hindi ko mo kaya mong gawin, gagawin mo naman. Siyempre, hindi. Lahat ng bagay pwede natin gawin eh. Pero hindi natin pwede gawin, especially kung hindi naman nakaka-edify. Hindi makakatulong sa pananampalataya. No, makakatisod tayo. But we can do it, pero hindi natin gagawin. Sa alang-alang sa Diyos at alang-alang siyempre sa mga kapatiran. Because love bears all things. No? Isinasaalang-alang natin ang bawat isa. Para sa pagkakailangan natin. Yeah. Sa pagkakailangan. For the greater good of all. No? For the greater good of all. Halimbawa nga, minsan napag-usapan namin kanina nung wala pa sila Ate Magda. Halimbawa sa pagkain. Halimbawa, may mga kapatid na hindi kumakain ng bugs na inuuwi ni Kuya Linwood. Hindi niya hinahaluan ng bugs yung munggo. Pero pwede silang kumain ng bugs. Pero para sa atin, hindi niya nalalagyan. O, di ba? Ganon din yun. Kaya pagpapakita ng mga simple kapamaraanan ng yan ng pagmamahal. No? At maganda sa paningin ng Panginoon yan. Kasi naghihibuhay ka para sa iba. Kagaya ko, yung soup ko na seafood sa Oriso, supposedly may mascot yun. Dahil sa pagmamahal ko kay Ate Ede, hindi sana Ayan, see? Amen. Yun yung mga example ng love bears all things. Magagawa mong huwag gawin yun, alang-alang sa kanya. Pero masarap pa rin. Oo, masarap pa rin. Oo nga naman, marami namang way. Kaya sabi nga natin masarap ba yan kasi ginawa dahil may pag-ibig. Yeah. Tapos pag may puso talaga. Kaya sa sunod, May puso ng manok. pag nagluto ako ng munggo, yung luya nakahiwalay. Ayun. Yung pa mga gusto may luya, ito pang luya, ibudbud mga ano yan, mga pagpapakita ng love bears all things, yung mga bagay na yan. Maaaring hindi natin napapansin, pero actually yes. No? Hindi naman kinakailangan napaka-ingrande ng pagpapakita ng pagmamahal. Through those simple things, nag-glorify ang Lord. Kasi pag tinignan ng Lord yung simbahan at ganun tayong lahat, kahit munting-munting pagpapakita ng
bearing all things. Malaki na yun sa Lord. Actually, ito pinagsama-sama. Di ba nakakatuwa? Nakakatuwa siya. Ano pa? Love bears the storms of disappointment, the rains of failure, and the winds of time and circumstance. Love shields from the extremes of cold winters and hot summers sa buhay na ito. Love provides a place of shelter that can withstand the worst situations imaginable. Kaya nga, di ba example natin yung, again, yung prodigal son. Dun sa worst situation ng bata, dun niya lalong nakita yung pagmamahal ng tatay niya. Kasi nung magbalik siya, ano yun, di ba, nakakaiyak yung tagpong yan eh. Di ba, nung magbalik yung bata, nasan daw yung tatay niya? Di ba nasa horizon? Nasa horizon, nakatanaw lagi dun sa way na kung saan umalis yung bata. Lagi rin nandun yung tatay at naghihintay na para pagbalik ng anak. Nakakaiyak yung tagpong yan eh. No? Pag ikinuwento mo siya maigi, ano? Na-i-portray mo maigi sa imagination ng mga kapatiran yung prodigal. Sa nakakaiyak siya. Kasi yung Panginoon, yung pagmamahal ng Panginoon. Siya na mismo yun eh, yung Ama. Magpakasayad ka man sa kasalanan, to the point kinakain mo na yung pagkain ng baboy, makakabalik at makakabalik ka pa rin sa paanan ng Ama. No? Sa piling, sa bisig ng Amang nasa langit. Kaya there's no such thing talaga na rejection sa Christianity. No? There's no such thing as rejection. Kung meron ng rejection, of course, yung mga unbelievers, those people na talaga gumagawa in the first place, walang Kristo sa puso. Pero kung anak ka ng Diyos, meron ka ng Kristo sa puso, no more rejection ever. But of course, kapag nagkasala, makakaranas tayo ng punishment sa kakahirapan katulad nga ng prodigal son. Pero ang kagandahan nga doon, meron pa rin siyang binalikan. Hindi nang bumalik siya, wala na ang bahay, lumipat na sila or what. No, hindi man na nagsabi kung saan sila nagpunta. No? Tapos naging ano ba tawag sa mga uli ng lubos or orphan? Ano sinabi ng Lord? Ba't kayo nalulungkot dyan? I will never leave you orphan. Di ba sinabi ng Panginoon niya? See? Yan. Hindi ko kayo iiwang orphan. Papadala ko ang Holy Spirit, yung Comforter, at siya nang bahala sa inyo. At hindi lamang yun, meron nang mansion sa langit eh. In my Father's house are many rooms, big rooms. Mansion, ganun kalaki yung kwarto. Kasi laki ng mansion, and that is for you. So, never ever tayo makakaranas ng rejection mula sa ating Panginoon. Kahit sumayit pa tayo talaga sa lusa at kumakain ka lang ng pagkain ng baboy, makakabalik pa rin tayo sa piling ng ating Panginoon. Yung gustong iligtas ng Lord, yung mga nasa lusa. Actually, sinapapunta siya rito. Doon sa mga hinahanap niya yung mga nasa lusa. Para iligtas ang punisip. Sinahan tayo kami. Kaya, sabi nga sa Isaiah yata, para tayo mga tupang walang pasto. Ayan. Sabi ni Peter, kinote niya, mga tupang ligaw. Para tayo mga tupang ligaw. Walang naglilid. Hindi naman siya napunta rito doon sa mga sa mga self-righteous. Kasi meron ng self-righteous that time. Hindi yun ang gusto niya niligtas. Gusto niya yung talagang nabubuhay sa Amen. Because of unrighteousness, because there is no one righteous, no not one. At kasama tayong lahat dun. Okay, so ano pa? Kasama dyan, love does not insulate others from the harsh realities of living in a broken world. Kailangan din siyempre, tinutulungan natin isa't isang harapin talaga yung totoong mundo. Okay? Kasi doon tayo titibay eh. Doon tayo titibay kapag ipinakita sa'yo, iniharap ka talaga kung ano talaga yung mundong ginagalawan natin. Neither can it protect others from the consequences of their own choices. Gayunpaman, love does give broken, hurting people a place to find someone who cares for their well-being. Love gives even unrepentant people an advocate and intercessor who prays for their ultimate well-being. Love offers the worst sinners a place to bring their repentant hearts. O nga naman, tayo bago tayo naging Kristiyano, natuto lang naman tayo mag-pray na maging Christians na tayo, di ba? Eh nung tayo hindi pa Kristiyano noon, meron ibang nagpe-pray for us. Hindi ka nagpe-pray, hindi mo pinagpe-pray ang sarili mo, and yet someone is praying for you. At number one sa listahan si Jesus Christ. Pangalawa, yung mga kapatiran, pinagpe-pray ka. Oh, napakakunat talaga niya na
2 taon na nating binabalbasada, ayaw pa rin tayo tumanggap sa Panginoon. So, akong makunat, hindi ako nagpe-pray ever. Pero kayo, yung mga kapatid na nag-evangelize, nagpe-pray for me. Sign of love yun. Yun ang magandahan. Katulad sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Kaya nga sabi nga natin, even though minsan kadalasan hindi natin pinagpe-pray man lang ang sarili natin, hindi ka pa rin zero. Kasi una, again, si Jesus Christ. Yun ang sinabi sa aklat ng Hebrews eh. Ang kagandahan daw kay Jesus Christ, no, siya yung high priest na kung saan eternal, hindi namamatay. Kasi yung mga taong high priest kasi namamatay, titigil yung ginagawa nila for us. Si Jesus Christ, eternal siya. Forever yung ginagawa niyang pagpe-pray for us, no? Pag-i-intercede for us. Kaya hindi tayo zero ever. Hindi nasisiro isang Kristiyano. Malimutan mo mang ipag-pray ang sarili mo, meron pa rin nagpe-pray sa'yo. Malimutan mo ng buong kapatiran na ipag-pray ka, hindi ka pa rin masisiro because the Lord Jesus Christ nag-i-intercede for us. Meron ba kayong gusto idagdag dyan or question dun sa ibang Sa parte? ano kasi sir, kuya, doon sa una, sa huli, di ba yung sabi doon sa BCL, mahalagang bagay na yung pakilala mo ang Diyos sa tao. Pero mas mahalagang bagay na ilapit mo yung tao sa Diyos. Amen. Malakas. Yun yung Amen. Nasa DCL. Yung unang mga binanggit yung first life. Love. Parang ito yung sinasabi na open review. Tendency. Yung love does not insulate others from harsh realities of living in a broken world. Siya yung life that can influence others. Also, yung line na yan, yung unang line yung binasa natin, ang example natin yan, yung again, pag-ikot-ikot tayo pero kasi lagi nakaka-relate sa mga pag-usapan natin. Nung nasa bangka nga si Jesus Christ, saka yung 12 apostol, di ba? Yung bang kasama nila sa bangka yung Prince of Peace, imagine that. Eh kaso ang circumstance ng buhay talaga magulo eh. Ang buhay talaga magkakaroon ng bagyo. Magkakaroon ng unos. Gagalaw talaga ang tinatapakan mo, yun ang buhay, that's the reality. Pero ang point kasi doon, even though ganun ang circumstance ng buhay, even though yun ang reality ng buhay sa mundo, ang mahalaga, kasama mo sa bangka si Jesus Christ, yung Prince of Peace. Kaya nga nang takot sila, di ba? Lord, wala ba kang pakialam? Mamamatay na tayo? Natutulog pa kayo dyan? Isipin mo yung Prince of Peace, kasama mo na sa bangka, takot ka pa, wala ka pang peace. Kaya ano sinabi ng Lord? You of little faith. Laging ganun ng Lord eh. At minsan ang kadalasan, ganun din ng Lord sa atin. Kapag kinukulang tayo sa faith, you of little faith, kulang na lang, may daliring dumulo sa'yo sa langit eh. You of little faith, why did you doubt? Kaya ano sinabi sa Biblia? Sabi ng Panginoon doon sa unos, hush, tumigil ang lahat. Tumigil ang lahat. That is the reality of life. Hindi titigil ang bagyo sa buhay. Kung paano lagi may bagyo sa Pilipinas, ilan? 20? Ilan ang bagyo sa Pilipinas yearly? tinatapos yata yung ABC. 26? Minsan umiikot pa, di ba? Malagpas. Let's say 30. Dumadami sila eh. Oo. Sabi nga, yung orphan ng Philippines. Oo, di ba? Sino ka dyan? Ang reality ng Pilipinas, we have more or less 30 storms a year. At we can do nothing about it. Ganon din ang buhay, mga kapatid. Ang mahalaga, paano mong haharapin yung storms each and every time dumarating siya? Kasi tayo lang natang bansang gano'n ko na talagang yearly na dinadalaw ng ganyan. Kasi may ginapahiwanan pa rin, pero bulan ba sa kapal na mga tao sa bansa natin. Kasi kahit sa mapunta, automatic kahit sa kahit na mapunta, may report ko. Ilan lang yung talagang wala. Saka fair share naman ng buong mundo. Iba naman, kung hindi bumabaha ng tubig, bumabaha ng yelo. Pinapala nga nila, hirap na hirap silang palahin eh. Bahari yun yung nga lang yelo. Sa atin kasi tubig, umaagos eh. Pag nag-yelo yun, snow. Di ba? Personal ko lang, lahat ng bansa sa buong mundo, merong fair share ng tragedies, ng kahirapan. Meron. Pantay-pantay lang yan. No? Pantay-pantay din ng mundo. Titingnan natin. Kung hindi man, halimbawa, kung hindi man binabagyo yung lugar na yon, ang taas naman ng crime rate. You know, fair ang Lord eh. Fair naman natin Panginoon. Ha? May kanya-kanyang sila. Yan. Kanya-kanyang sila. Kahit sa mga tao eh, kaya walang problema. Pero may kanya-kanyang problema. Yan. Kahit tayo. Because of faith, nalagdagan yung endurance ko, yung patience ko. Saka syempre, kalakas na nagpas na rin. Kinakaya na nalubaran. Ganun kahalaga yung Prince of Peace kasama mo sa bangka. Para kahit gumaganyan-ganyan pa yan, kasama mo siya eh. Anytime nagugustuhin niya, mapapakalma niya.
yung mga Kaya, circumstances. kumbaga, kung dapat natin tayo bilang isang Kristiyano, meron ka ng Kristo, nasa iyo na yung Prince of Peace. Dapat, yung mga bagay na dumarating sa buhay natin, nakakaya natin sa tulong ng Diyos. Of course, there will be weeping. May mga problema talaga iiyak ka eh. Pero again, ang pangako ng Panginoon, weeping may endure in the night, but rejoicing will come in the morning. Hindi literally na umiiyak ka ngayon, namatay asawang bubukas, masaya ka na dyan. Hindi, ibig darating at darating din siya. Yung galak, darating siya. Ibabalik ng Lord yun. No? Yun ang kagandahan sa buhay ng isang Kristiyano. Yeah, there's time for everything. There's mourning, there's rejoicing, di ba? Yun ang buhay na binigay sa atin ng Lord. Ayun nga again, ang mahalaga kasama natin ng ating Panginoon. So, bearing all things does not mean that love passively accepts sin in the way that a doormat takes the fate of its users. Hindi yun. No? Hindi yun. Ginaya mo na yan. Doormat. Hindi. It means that love never stops caring and never stops offering a place of forgiveness. Love doesn't get to the point where it begins hating, despising, or condemning another. Love cares enough to keep praying, to patiently endure the sins of others, to confront when necessary, and of course, to forgive. Yan ang buhay. Sa simbahan man, ganyan talaga. Sa sarili natin mga pamilya, ganyan din naman. Sino sa atin yung napaka-perfect ng relasyon sa mga kapatid? Nagkaaway nga kung sino pa kayo mga kapatid talaga sa dugo, sila itong talaga mga magkakaaway, di ba? So normal din yun. Normal talaga, nagkakatampuhan, minsan nag-aaway, meron discussions. Pero ang mahalaga, at the end of the day, sa tulong ng Lord, merong forgiveness. No? Merong uling calm, merong uling peace, merong uling pagkakaisa. Yun yung kumbaga, yun yung light at the end of the tunnel na tinatawag. Maaaring dumarating yung mga pagkakataon, lumalakad tayo na sabay-sabay sa madilim na tunnel ng buhay. Tayo nagkakabanggaan or what. Pero ang mahalaga, darating tayo doon sa area na kung saan merong liwanag. No? Hindi nga, sinasabi ko kaya. Kasi ngayon, nakakaranas siya ng ano. Kasi nung minsan, sumakit siya ano gusto ng mga kapatid niya. Dali siya sa kapulario. Tapos, ang nirereklamo niya sa akin, nahihirapan siya ng mga gano'n. Tapos, nung bandang huli na dami nang yan sinabi sa akin. Sabi ko, huwag ganyan. Kasi doon sa nakikita ko, sa lahat ng sinabi mo sa akin, nagkikimkim ka na sa mga loob sa mga kapatid mo at hindi tama yan. Tayo yung ilaw, tayo yung Kristiyano. Sa kabila ng lahat, ikaw pa rin yung mag-a-adjust, hindi sila yung mag-a-adjust. Tayo kasi yung accountable sa Lord hindi naman sila no? Kaya minsan, kahit magsumbong sa Panginoon, tapos mali naman yung naging kapamaraanan mo para harapin yung mga yun, ikaw pa rin ang pagagalitan ng Lord. Kasi ikaw yung Kristiyano. Kasi yung ilaw. Diba? Di ba parang sa mga bata? Di ba? Nagsusumbong yung bata, inaaway kasi ako, and so on and so forth. Tapos tatanungin mo, ano naman ang ginawa mo? Di ba? Tapos siya. Di pa kagalitan yung bata ngayon ba't mo naman siya nilpak? Sobrang ano pa. Kaya sinumbong mo na lang. Di ba? Sa teacher. So ano pa? This is where the image of a roof is limited. Yung physical roof. Such unconditional love is not a passive protector. Yung kasing roof, passive yan Nandyan lang siya, bumabagsak yung kahit ng ano bumagsak, basta nandyan lang siya, tapos ang problema. Pero ito, hindi yung pinag-usapan nating protection, no? Yung pinag-usapan nating love versus all things, hindi siya passive, no? But a dynamic love that responds in ways appropriate to the choices of the other person. O nga, no? Nagre-respond. While love's character never changes, yung kanyang strategies and tactics constantly adapt. Maganda siya, constantly adapt to seek the well-being of the person, of the other person, in all things. O nga naman, kunyari yung bata, hindi mo makuha yung ugali talaga pag bata. Dumarating tayo yung magulang kasi masyado tayong firm Hindi, basta ito ang linya, yan ang lakaran mo. No? To the point, minsan yung mga bata tuloy, lalong tumitigas sa ulo, or parang nagre-rebelde or what. O nga naman, pag minsan kailangan din nating through love, using love, mag-adapt doon sa mga kapamaraanan na doon mo makukuha yung kalooban ng bata. No? Kalooban ng bawat isa, kalooban ng amo natin, or what. No? Adapt. No? Matutuloy tayo mag-adapt. Kasi nga, di ba, again, sabi nga ni Paul, kung ano yung pinakamainam gawin sa isang specific na sitwasyon, yun ang gawin mo. Kumbaga, huwag tayo masyadong legalistic. Okay? Kung pwede ka namang mag-adjust, then mag-adjust ka na.
Kung pwede ka man kumain ng munggo na wala mo ng luya, ikaw lang magdadagdag later, then do it, right? Kasi yung ginagawa natin naman, adapt eh. At mag-adjust ka muna, mag-adapt ka naman. Alang-alang syempre, dun sa iba. So meron ba kayong gustong idagdag dyan bago yung panghuli natin pag-aaralan? Or question or anything? Kasi tatlo lamang yung pag-aaralan natin point. Kanina, napag-aralan natin, yung number 1, real love rejoices in the truth. Hindi magre-rejoice ang tunay na pag-ibig sa kasinungalingan. Laging sa katotohanan. At ito nga yung pag-aaralan natin ngayon, real love bears all things. Kaya nating pasanin kahit paano. No? Kaya natin mag-adjust, mag-adapt, medyo mabigatan ng konti for the sake ng iba. Okay, pinag-usapan natin ngayon. At panghuli, real love believes all things. Naniniwala ako sa agimat o sa anting-anting, ibang ibig sabihin dito. Kasi real love believes all things eh. Kasi kung mabalik ka lang sa una mo yan, babalik ka sa truth. Okay. Of course, yan. So nakita niyo kasi magkaka-connected pinag-usapan natin. So hindi ibig sabihin nito, kung saan-saan ka na lang maniniwala, hindi syempre. Yan. Babalik tayo dun sa source. And that is the truth. So, at first glance, this next characteristic of love might leave the impression that those who care about others must become gullible or naive. No? Of course, alam na natin hindi na ibig sabihin ito. That was not Paul's point. Neither was he saying that love always give others the benefit of the doubt. Yung bakit alam mo naman ang ginagawa, hayaan mo na, siguro baka may ginagawa, baka tama rin yung ginagawa niya. Alam mo naman, hindi tama. Magbibigay pa ng benefit of the doubt. Hindi na ibig sabihin ni Paul. Sometimes, a loving friend must be disbelieving in order to get to the heart of a matter. Okay? Halimbawa, kung talagang mahal mo siya, kasi alam natin, kapag mahal mo isang tao, paniwalaan mo lahat. Para yun ang sign ng pagiging mapagmahal. Lahat paniniwalaan mo na lahat ang sasabihin niya. Kaso marami doon na, nabobola lang kasi. I swear, no? By the moon and the stars in the sky, I'll be there. I swear. Pag nanliligaw pa naman, lahat ipinapangako. Iaari ang buwan, ang bituin. Lang niya mga bituin. Ipapalagay sa isang book na Tapos mag-asawa na, 5 na anak. Asan yung bituin? Ang kulit mo! Yun. Yan, ang bituin. Lumabas ang bituin. Kasi, akala ko ba may bituin itong Oo. Di ba? Sa mga nanliligaw, hindi, huwag kang maganda. Mamahalin kita ng todo-todo talaga. Hindi kita aawain ever. Hindi naman nangyayari talaga yun. Hindi naghihirap eh. No? Yun ang hirap. Ano ibig sabihin ng author dyan? Dito, Paul celebrates the foundational relationship between faith and love. Yun, doon nakapaloob yung beliefs all things. Doon sa faith and love. And of course, doon sa truth na pinag-usapan natin kanina. 1 Corinthians 13 reminds us that real love is fueled by our faith in God. Oo nga naman. Real love grows and is sustained by faith as we believe all things. Sangayon dun sa faith, dun sa truth na pinag-uusapan natin. Ayan. God tells us about Himself, about ourselves, and about one another. Yun ang laman ng Biblia. Patungkol sa Kanya, patungkol sa atin, at patungkol sa bawat isa sa atin. Yun ang laman ng Biblia. At pinaniniwalaan natin yun kung nasa Biblia siya. If we doubt what God says about His love for us, we will lose a strong motivation for loving one another. Kung nga naman, ano? It really does make sense. Kasi kung ang pagmamahal ng Diyos hindi nawawala, at kung ang pagmamahal ng Diyos pala nawawala, meron tayong katwiran, kung sakaling tayo, kinakapas din ng pagmamahal sa isa't isa. Ang Diyos nga nagkukulang sa pagmamahal ako pa kayang tao lang. Diba? Oo nga naman. If we doubt God's assurance that He is patient and kind to us, we will not show patience and kindness with each other. Oo nga naman. Ang Diyos nga, wala ng pasensya, akpaya. Laging ganun. Buti lang ang Diyos, hindi siya ganun. If we doubt that God is able to provide for our needs, we will not be inclined toward generosity. Ang Diyos nga, madamot akpaya. Mana lang ako sa Diyos.
Of course, alam natin hindi maramot ang ating Panginoon. But, the truth that love believes all things, at nakapasok yun sa faith, sa truth, sa love ng Diyos, is central to our understanding of Christ-like love. Real love is rooted and grounded in faith. Yun ang tunay na pagmamahal. Nagmula sa faith na nanggaling sa ating Panginoon. Faith, in turn, is rooted and grounded in what God has said in His Word. Doon naman, ganun naman kahalaga, yung lagi tayo nagbabasa ng Word of God. Ano na yung sinabi sa Joshua 1:8? Isa sa mga favorite verses yan eh. Joshua 1:8 and 9. Ano yung sinabi doon? Huwag niyong kalilimutang basahin ang nakasulat of course, sa Biblia. Hindi lamang basta-basahin, dilidilihin. No? Day and night. Ibig sabihin, dililimiin mo, dilidilihin mo, laging laman ng isip mo yung binasa mo. Bakit naman po, Lord? Para sa ganun, masunod mo siya ng maayos. Ibig sabihin, now you have the knowledge about the Word of God, dapat yung knowledge na yun, ma-translate mo sa buhay mo ng tama. Yun ang pinag-usapan natin dito. At yun din ang laman ng pinag-usapan natin dito. Ang tunay na pagmamahal na grounded sa Word of God. Bigyan ako ng example. Nung klase ng pagmamahal na hindi grounded sa Word of God. Si Jesus Christ mismo sabi, kayo nga ang sasama ninyo Di ba sabi ng Lord? Ang sasama ninyo kausap kasi ng Lord doon, kayo nga, ang sasama ninyo No? Mga magnanakaw, kumbaga sinabi ng Panginoon, gano'n ang sasama ninyo. Pero pag ang anak ba ninyo, humingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo ng ahas? See? Yun yung pagmamahal kasi ng tao. Meron siyang ganung klase ng pagmamahal na kahit ninakaw niya, no? Pero yung pagnanakaw niya, because out of love sa kanyang anak, yung mga Robin Hood style, hindi tunay na yan, pagmamahal sa kapwa yun. Kasi pinapakain mo siya ng nakaw. Sige ko sumakit ang tiyan nun, di ba? Di ba mahirap yung ganun? Ay, maraming salamat, mahal, ganda-ganda naman ang diamond na ito. Wala mo ninakaw pala. Di ba? May dugo pa. May dugo pa. Laban mo na lang. Makukuha sa Sondrox yun or what? Di ba? Di ba maatin yung gano'n? Pero yun yung love. Love yun para sa kanila. Na magnakaw ako mula rito, mayaman na naman yan Saka hindi lamang yun. Kaya naman yumaman niya kasi ninakaw niya rin So yung ninakaw niya, ninanakaw ko rin sa kanya, binibigay ko sa anak ko. It seems maganda, di ba? But no, that's wrong. Hindi matatakpan hindi mababago ng kamalian, isang kamalian. Dinagdagan mo lang siya. Yun ang kahalagahan yung love na pinapractice natin. Grounded talaga mula sa salita ng Panginoon. Wala kang sinagasaan. Pure love ang tawag doon, purong pagmamahal. Yung bang tipong in order na magawa kong mahalin ito naman ang pinagkakaitan mo ng pagmamahal, hindi din tama yung gano'n. No? Kasi siya naman ang nawalan. Right? Ang Lord kasi, kaya nang gawin yun and I believe, kaya rin natin kung tayo grounded, lagi rin magbabasa ng salita ng Panginoon. Everything is there sa Biblia. Malino na, ano ba ninyo, yung ibig sabihin, yung tunay na love? Ang tunay na love, hindi ka gagawa ng something na masama just to show love sa kapwa mo tao, no? Hindi yun yung galing sa Diyos na klase ng pagmamahal. Ang galing sa Diyos na pagmamahal, you did what is righteous, no? Upang makapagpakita ng pagmamahal sa tao. Because in God, everything is light, walang darkness. There's no darkness at all. Lahat ay pawang kaliwanagan. Meron ba kayong gustong idagdag doon ng question? Or mga examples pa? Okay, kung wala na, panghuli. Unless we continue to believe all things, which is grounded sa faith, sa truth, sa love ng Diyos, no? God has said, our love will not survive. No? Yung mga believe all things God has said, our love will not survive the disappointments, rejections, and insults of life. Unless we build our love firmly on the Word of God, love will throw in the towel. Susukot-susuko ka. Kapag hindi grounded sa Word of God, yung klase ng pagmamahal na ginagawa mo, pinapakita mo. Only by faith in God can love remain strong. Kaya nga sabi ng Lord, ang sino mang pinagsama ng Diyos, walang makakapaghiwalay. Malinaw yung sinabi sa Biblia, kapag Diyos ang nagsama,
walang pwedeng maghiwalay. Ngayon, meron nagtatanong, bakit sila naghiwalay sila? Diyos kaya ang nagsama sa kanilang dalawa? O laman lang? Kasi nabuntis wala nang choice. Shotgun wedding Right? Kasi minsan, may magtatanong ng ganyan, bakit sila naghiwalay sila? Kala ko ba sinabi sa Biblia, ang sino mang pinagsama ng Diyos, walang sila pwede makapaghiwalay. Hiwalay na nga yung dalawa. Ibalik nga natin dun sa sinabi sa Biblia. Ang sino mang pinagsama ng Diyos, walang pwedeng makapagpahiwalay. At yun ang problema sa mundong ginagalaw natin. Kaya maraming divorce, maraming naghihiwalay. In the first place, ang tanong, Diyos ba talaga ang nagsama sa kanila? O baka bugso na lang talaga ng damdamin? Bugso ng init ng laman, nabilitan, financial reason, or security? Then, malaking possibility, maghihiwalay nga yan. Kasi hindi Diyos ang nagsama sa kanila. Isiningit ko lang yun kasi maging sa bagay na yun, dapat base sa katotohanan sa Word of God, yung pag-ibig na meron ang babae at lalaki. Kasi kung hindi mangyayari sa iyo na Diyos na nagsama sa inyo, malaking possibility, maghihiwalay kayong dalawa. Meron ba kayong gustong idagdag or question or suggestion? Kuya, paano kasi kilala kami, matagal na silang Kristiyano, bakit yun? Naghiwalay pa rin. Ayan. Okay. Una, of course, we cannot judge yung pagkakristyano nila. Only God knows. Pero masasabi ko, katigasan ng ulo. Yung sinabi ni Jesus Christ, di ba sa mga Pharisee, bakit si Moses nagbigay siya ng divorce? Ano ba yun? Ng divorce paper. Simple lang yung sagot ni Jesus Christ ang dahil sa katigasan ng ulo ninyo. So yan, ako personal ko lang, sa katigasan ng ulo nila. Pero kung sa Diyos lang, hindi sila dapat naghiwalay. Dahil na rin sa katigasan ng ulo at inalayo nila yung pagmamahal ng Diyos sa mga puso nila. Yun lang yan. Yun ang nagpapahiwalay sa kanila. Yan. Pero actually, kung lulupugin nila yung love na pinag-uusapan natin na yan, ay cover of all sin nga may multitude of sin nga Love covers multitude of sin. Pagkakasala ng asawa, ng babae, ng lalaki, kung talagang yung love na nanggagaling sa Diyos is nanatili sa puso mo, hindi mangyayari. Kasi pinapatigas kasi. Ano yan? Katigasan ng ulo. Especially kung tunay na Kristiyano yung mga yan. Kasi maraming tunay na Kristiyano mga kapatid, naghihiwalay. Yun ang nakakalungkot. Nagdi-divorce. Katigasan na ng ulo yun. Pero Kristiyano. Kasi we really cannot judge kung totoong ligtas o hindi. Hindi natin nakikita yun. Unbelievers pa, madaling sabihin yung unbelievers. Pero kung Kristiyano na, katigasan ng ulo. Yun na mayagi sa kanila. Kasi sinabi ng Panginoon about sa kasi ng kanyang ulo kayo binigay ni Moses. Pero kung sa atin lang, walang divorce. Oo Nasa Malakay yan Sabi sa Malakay, God hates divorce. Kasi nga, sino man doon pinagsama ng Diyos, hindi na mapaghiwalay. Pero nung maghiwalay sila, katigasan ng ulo nila, katulad sa ginawa ni Moses. Yung pride natin, yung pride nila. Pride. Kasi labas ng ibabaw yung pride. Sama-sama kasi yan kung bakit nauwi doon Ito lang kasi nakikita natin yung pinakapuno, pero maraming ugat siya sa ilalim kung bakit nagkaganon. Actually, nilangon siya ng kasalanan. Nilangon sila ng kasalanan na ang namamayani sa kanila. Yung hatred, yung pride, na kung ano yung katangian ni Satan, namamayani sa kanila. So, nalalambungan sila ng kadiliman. Kasi yung pinag-usapan yung love since kung gusto talaga maligdan mo, pag hindi ka, guilty ka guilty tayo kung sakaling hindi lang practice ka. At hindi sinuman sa atin na sabi natin nakapag-grab o nakapag-gawa ng talagang 100% sa pag-ibig pa. At syempre, kung yung pag-ibig na paano nakita natin as yun ang katangian ng isang pag-ibigan, actually walang problema. Because of disobedience nga, dahil hindi nasusunod dahil sa pride, lahat ng siyempre, siguro maraming mga factors na bakit nangyayari yung kamunawan. Pag-ugat-ugat siya, ayan siya talaga. Pero isa yung Panginoon, tayo may kahinaan. Lahat tayo may kailangan. Lahat tayo walang itsapwera. Kaya dapat talaga sa pagpapakasal, especially sa mga hindi pa naikasal or wala pa asawa, ang kasal talaga forever yan Dapat dun pa lamang sa pagkakasal, alam na nila, forever itong papasukin natin Hindi ito temporary. This is forever. Dapat malinaw yun sa mga magpapakasal Saka yung pag-iisipan pa lang na mag-iwalay na as nakakasala ka kasi pinigisip.
Kasi tingnan natin yung tradisyon ng Israel. Hindi ba si Joseph sa si Mary 1 year or 9 months? Yung betrothal period nila 9 months yun. Ngayon yung 9 months na yung kasi doon lang ipapakita ipapakilala isa't isa, yung mga ugali, yung mga kahinaan, yung mga kalakasan. Kaya 9 months yung betrothal period. At pagpakita ng faithfulness, ng kalinisan, kaya 9 months. Kaya kapag ikinasal ng araw, talagang hanggang kamatayan, magkasama eh. Ngayon kasi hindi na ganun eh. Cute lang eh. No, cute lang kasi nagpakasal na. Di ba yung mga ganun ba? Mansari na nga lang ngayon ang kontrata. Merong wixery. Ayun, kinakata isang Bago yun. Mixery. May wixery, may mansari. Kasi yun na lang ang kontrata sa Everyday celebration. Daysary. Arsory na lang. Arsary. Ano ba? Kasi nga, mga kapatid, ang nag-ano lang tayo doon, ganyan na lang kababaw ang kontrata. Magmamahal. Nakakalungkot ayan nangyayari yan, mapaloob man o labas sa simbahan, yan yung tahasang atake ni Satan sa institution na ginawa ng Panginoon. Because God Himself instituted marriage through Adam and Eve. Ayaw ni Satanas siya, ginawasak niya. Siya nag-institute niya si Satan. Siya nagbibigay ng idea sa mga lovers. Amen. At sobrang nakakalungkot kapag nangyari sa talagang mga Kristiyano, mga pamilya. Yun ang sobrang nakakalungkot talaga. Nakapenetrate yung kalaban, imagine. No? Nakakalungkot siya. No? Unimaginable yung mga ganyan. Saka napakahalaga na yung yung mag-asawa, yung talagang sa word of God yun yung pundasyon kasi yung Panginoon Jesus mismo ang pundasyon. Kaya lamang, minsan nangyayari na yung pagpapatawad kasi kaya yung restoration hindi mangyari. Hindi ganap yung pagpapatawad na. Meron kang gusto sabihin, Leslie? Meron ba kayong gusto sabihin? Dapat talaga kuya, hindi basta lang pag-aaral. Kasi dapat kalakit din yung practice. Oh, of course. Yan, dapat ginagawa, ina-apply mo na. Amen. Pumapasok sa iyo. Amen. Kung paano si Jesus Christ, the Word became flesh, ganoon din naman yung salita ni Jesus Christ must become flesh through our lives. No? Walk our talk, sabi ka nga. At sinabi nga sa book of James, faith sa pamagitan ng buhay. No? Sa pamagitan ng buhay.